Lahat ng dakilang kwento ay nagsimula sa pag-ibig. At ang kasaysayan ng Villa Lolita United Methodist Church ay walang pinagkaiba. Kwentong pag-ibig na naging pundasyon ng pananampalataya. Nagsimula ang lahat kay Deaconess Caloleng, isang babaeng lingkod ng Diyos na ang paglilingkod ay buong puso. Isang araw, sumibol ang pag-ibig sa kanyang puso para sa lingkod bayan. Taong 1926, naganap ang pag-isa sa harap ng Diyos at ng mga tao. Lumipas ang taon at sa kanilang ika-50 taong pagsasama, muling pinagtibay ang kanilang sumpaan bilang mag-asawa sa pamamagitan ng renewal of vows. Ngunit, higit sa anumang regalo, isa ang kahilingan ni Caloleng sa kanyang asawa. Walang iba kundi ang lupa. Bakit? Ang tanging layunin ay upang mapagtayuan ng simbahan para sa Panginoon. Taong 1976, ang Villa Lolita United Methodist Church ay nananatiling mission church ng Taytay United Methodist Church. Sa biyaya ng Diyos at sa pananampalataya ng mga tao, nagsimulang mabuo ang mga pangarap. At noong 1979, formal nang itinalaga at ipinagtibay ang Villa Lolita United Methodist Church bilang isang iglesia lokal. Isa itong bagong yugto, isang iglesyang may matibay na pundasyon at malinaw na layunin. From 1976 to 1978, all worship services were led by the pastors of Taytay UMC, headed by Reverend Alfonso Briones. At sa pagdaan ng panahon, nagpatuloy ang ministeryo ng Villa Lolita UMC sa pamamagitan ng mga manggagawang itinalaga ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ministeryo ng iglesia ay nagbukas ang Shekinah Christian School noong 1998 at nagpatuloy hanggang 2019. Taong 2016, inilipat ang pamumuno ng pagmimisyon sa Villa Lolita ang Zone of Peace at Mamuyaw Mission ng Tanay Rizal. Sa bawat pastor, diakonesa at mga church leaders, patuloy na lumago ang pananampalataya, paglilingkod at misyon ng iglesia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, taong 2020 ay dumating ang isang malaking hamon. Ang hamon ng pandemya dahil sa coronavirus na sumubok sa ating lahat. Nahinto ang gawaing sama-sama at nagpatuloy ang ilang gawain sa pamamagitan ng virtual platform. Sa mga sumunod na taon ay nagpatuloy sa pagharap ang iglesia sa pandemya. Masakit makita ang ating mga mahal sa buhay na may karamdaman.
kaya't gumawa tayo ng programang makakatulong sa bawat isa, tulad ng pagbabahagi ng COVID care kits, oxygen tanks, at pinansyal na tulong. Lahat ng ito ay patunay na kaagapay ng mga miyembro ang Villa Lolita UMC sa bawat laban ng buhay. Patuloy ang pagluhod, patuloy ang panalangin hanggang sa muling maghilom ang mundo. Taong 2023, unti-unti nang bumabalik sa dating kalagayan. Ngunit ngayon, ang laban natin ay mas palakasin ang ating kalusugan, ang ating panalangin at ang ating espiritualidad. Sa tulong ng ating masipag na pastora, naging focus ng iglesia ang membership care, no church member left behind, no house unvisited, discipleship, at prayer. Naging intentional ang mga programa para sa pagsamba at panalangin. We fight our battles with our hands high and knees folded. Naway manatili tayong isang praying church. Dahil ang church ay hindi lamang gusali, ang church ay tayong lahat. Taong 2024, sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil sa usapin ng iglesia, ang ilang mga kaanib ng iglesia ay nagpansyang bawiin ang kanilang membership sa UMC. At mula sa taong ito ay nagkaroon ng bagong pamunuan at nagpatuloy ang ministeryong misyon at paglilingkod ng mga laiko. At sa biyaya ng dakilang pag-ibig ng Diyos, taong 2025, nagpatuloy ang lakbayin ng pananampalataya ng Villa Lolita UMC sa pamamagitan ng reorganization, pag-aaral, mga pagsasanay, care group at mga pakikilahok sa gawaing koneksyonal. Buhay din ang pagmimisyon at mga outreach program. Ipinagdiriwang ng Villa Lolita United Methodist Church ang ika-47 taon ng pagkakatatag. Kwento ng pag-ibig, kasaysayan ng pananampalataya. Sa Diyos ang lahat ng papuri.